Okay, yan po ang galing sa NMI para po sa atin. So, kung nakikita niyo po ako tumatakbo-takbo, kaway-kaway po sa mga gustong sumali sa district, sa ating tulong, di ba? Tulong. So, batiin po natin ang mga may birthday sa buwan na ito. Nako. So, kung ready po kayo magpagano sa pagano, ay pwede po kayo sumali sa atin, ha? So, tayo po, batiin natin ang may mga birthday sa buwan na ito. So, happy birthday kay Joy, kay Aliza, at kay Leng. So, batiin natin sila ng happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Maligayang bati. Maligayang bati. Maligayang bati. Maligayang bati. So happy birthday po sa ating mga birthday celebrant of the month of February, kay Joy, kay Eliza, at kay Len. At kung may birthday po this February na hindi po namin nasama, pasensya na po, pwede niyo pong sabihin sa atin para po may happy birthday, Chloe. Kailan ka? Nakakatawa ka. Okay, baba ka na lang. So, February muna. Huwag mo na mag-December, wala pa ako naiipon para mag-December ulit. Sino ba nakaipon na pag-December ulit? Wala pa, di ba? Relax ka lang. So, happy birthday po sa ating mga birthday celebrant of the month ng February. So, tayo po'y tumayo at tayo po'y manalangin sa umagang ito. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, Lord Jesus, we come to you this morning with thankfulness and gratefulness in our hearts. Lord, alam po namin na kami ay makasalanan at marami kaming kapalpakan sa mundong ito. But kami nagpapasalamat dahil kahit na marami kaming weakness, kahit ilang beses kami po alpak, ay nandiyan ka, ready kaming mahalin at tanggapin muli, Lord. So Lord, lumalapit kami, Panginoon, sa inyong harapan sa umagang ito, na Lord, gamitin niyo ang aming mga buhay, Panginoon Hesus, na kahit kami ay palpak, ay maggamit kami para sa kadakilaan ng pangalan niyo, Panginoon Hesus. Kahit na kami ay makasalanan, nandyan ang dugo ng aming tagapagligtas ni Yeso Cristo, na ready kaming mahalin, tanggapin, Panginoon Hesus. So, use our lives, Lord Jesus. Use us, Lord Jesus, for the glory and the expansion of your kingdom. Gamitin niyo po kami sa umagang ito at sa araw na ito at sa aming buhay, Panginoon Hesus. I-bless niyo po ang aming mga work. I-bless yung aming mga studies, i-bless yung aming mga ministries, i-bless yung aming physical, mental, spiritual, financial, emotional, social health. Ganun din, Panginoon Jesus, i-bless yung po ang aming mga pamilya na lagi kami ligtas, malusog, at malakas ang pangangatawan, malakas ang spiritual, Lord, na kalusugan, Panginoon. Gabayin niyo po ang bawat isa sa amin at gabayan niyo ang bawat isa. Cover us, Lord, with your most holy and precious blood and give us the focus and the worship that we can give you this morning. We love you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Tayo po'y magkakantahan sa umagang ito, pero ako po'y humihingi ng tulong. Hello. Ako po'y humihingi ng tulong. Kung nandiyan po si Faye or si Ate Chris, ay umakyat po dito at pwede humingi ng tulong sa umagang ito. Kasi mahirap po mag-gitara habang naglilipat ng PowerPoint. Alright, so magandang umaga po sa inyo lahat. So, masarap magpuri sa Diyos. Ulitin natin, masarap magpuri sa Diyos. Hallelujah. Parang hindi tayo pwede mag-choir. Ulitin natin, masarap magpuri sa Diyos. Hallelujah, hallelujah. Let's sing, langit ang aking nadarama. Kailangan ko'y pag-ibig mo, o Diyos sa buhay mo ito. Ang kagalakan mo'y kalakasan ko, ikaw ang nais ko, ikaw lang ang pupurihin. Ang pangalan ko ay dalakilain, wala na sa iyong maihahambing. Awit ko'y iyong nigin. All together,
Kapag sa'yo'y sumasamba, langit at aking nadarama. Sa tuwing napiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Kailangan ko'y pag-ibig mo, o Diyos sa buhay kong ito. Ang kagalakan mo'y kalakasan ko, ikaw ang nais ko, ikaw lang ang akurin. Ang pangalan ko ay dadakilain, wala na sa'yo maihahamig. Ang awit ko'y iyong bigin. Nadarama sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Kapag sa'yo'y sumasamba. Kapag sa'yo'y sumasamba. Hallelujah. Masarap magpuri sa Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Let's sing the next song. So umagang ito is Ikaw ang Hinahanap. Sinong hinahanap nyo? So, siyempre, di ba may hinahanap tayo, kapangyarihan, authority, pera. Siyempre ako naghahanap ako ng pera. Hindi ako mahiya doon. Naghahanap ako ng pera kasi kailangan ng pera mabuhay. Pero may mas importante pang hinahanap kaysa sa pera. Kaysa sa pag-ibig. Yun yung ating relasyon sa ating Panginoong Hesus. So let us sing this song, Ikaw ang Hinahanap Ko. Sa buhay kong ito, pag wala ka ay di makontento tuwing sumasamba sa'yo. Sagad-sagaran ang kasiyahan, tunay na nagdarama ko. Ang banal na tahanan mo, ang hinahanap ng puso mo. Kaligayang di kayang bilihin, sa'yo lamang nadama, ako'y malaya na. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay ko ito. Pag wala ka ay di makontento tuwing sumasamba sa'yo. Sagad-sagaran ang kasiyahang tunay na nagdarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay ko ito. Pag wala ka ay di makontento tuwing sumasamba sa'yo. Sagad-sagaran ang kasiyahang tunay na nagdarama ko. Tunay na nagdarama ko. Tunay na nagdarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay ko ito. Pag wala ka ay di makontento tuwing sumasamba sa'yo. Sagad-sagaran ang kasiyahang tunay na nagdarama ko. Tunay na nagdarama ko. Tunay na nagdarama ko. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailanman kita'y papalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Ano naman? Kailanman kita'y magpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay! Puri ko sa'yo'y iaalay. Kailanman kita'y magpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, mahal na mahal kita, mahal na mahal kita, Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! God is good! Another time! Hallelujah! Hallelujah! Tayo po ay manatiling nakatayo para po sa pagbasa ng ating scripture reading sa umagang ito. May I call on Faith? Dahil kahit iisa lang naman kami, kasi mag-asawa, so ako na lang din. So dahil asawa ko naman siya, iisang dibdib naman kami, ako na lang. Okay, tayo po'y tumayo. Sabi sa Romans chapter 12 verse 10, be devoted to one another in love. Di ba napaka-sweet? Honor one another above yourself. That is the word of the Lord. Thanks be to God. Tayo po'y makakaupo na sa umaga na ito. Tapos may talent fee na to, ha? Good morning! Good morning! Ako'y nagkagalak dahil may mga mukha akong bagong nakikita. Ako'y masaya dahil meron tayong mga bago sa umagang ito. At may mga nagbabalik. Matagal pero nagbalik. So ako'y masaya ako sa umagang ito. Napakasaya ko sa umagang ito. At may nakita ako kahit late at least nandyan. Di ba? You know? Yeah. Akala ko pa nasa Baguio ka ngayon. Buti na lang. Okay. So, good morning po sa inyo lahat. Welcome to Light on the Mountain Church of the Nazarene Sunday Worship Service this February 11, 2024. At kung pwede po, ay ako'y hihingi po ng konting pabor. Ay pwede niyo po ba i-like and share ang ating FB Live? At nakikihingi po ako ng tubig sa baba. Pwede man Starbucks, pero tubig na lang kasi matagal pa yun. Okay, so good morning po sa, ayun, may picture. So good morning po sa inyo lahat. Tayo po'y dadako sa ating mensahe sa umagang ito. Ang topic po natin sa umagang ito is love and respect. Pakiulit nga po. Love and respect! Ulitin nga po natin. Love and respect! Okay, unang tanong, ano ang love and respect sa inyo? Diba? Yan ang ating uunahin sa umagang ito. Pero po bago po tayo magsimula sa ating pag-ano sa sermon, inaaya ko po kayo ulit na ipikit ang inyong mga mata at tayo po'y mananalangin muna ulit po tayo sa umagang ito. Let us pray. Panginoong Hesus, kami lumalapit sa inyo, Panginoong Hesus, at lumalapit kami, Panginoon, dahil nangangailangan kami ng tulong, ng kalakasan,
ng karunungan na nanggagaling sa inyo. Gabayan niyo po ang bawat isa sa amin na maging tama, maging wasto ang aming mga ginagawa, iniisip, lalo sa umagang ito. Tulungan niyo po kami na magkaroon ng focus at i-open namin ang aming mga puso at isipan para sa inyo, Panginoon Jesus. Lord, may you encourage us. May you motivate us. May you challenge us. And if we need it, Lord, rebuke us out of love so that we can align our will to the will of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Lord, binibigyan namin ng papuri sa inyo. In Jesus' name we pray. Amen. And amen. So our topic for this morning is about love and respect. At ito nga po ang susunod natin. Tingnan po natin. Yan. Sabi nga po dito, be devoted to one another in love. There are words here na baka hindi natin take it for granted natin yung mga salitang ito. Be devoted to one another in love. Honor one another above yourself. So meron tayo mga apat na kailangan natin intindihin at alalahanin. Yung devoted, syempre yung love, yung devoted, yung honor, and above yourself. Let's see the next slide po. Sabi nga po dito sa atin is, respect is one of the greatest expression of love. Agree po ba kayo dun? That respect is one of the greatest expression of love. Sabi rin po dito, sabi sa 1 Corinthians 13, verse 4 to 8, ang sabi po dito is love is patient, love is kind, love does not envy or boast, it is not arrogant or rude, it does not insist on its own way, it is not irritable or resentful, it does not rejoice at wrongdoing but rejoice with the truth. Sabi rin po sa devoted, ang sabi sa devoted po is very loving or loyal. In an adjective form, ang sabi po ng devoted is very loving or loyal, and in the verb form, give all of a large part of time, resources, sabi. So sabi nga ni Miguel Angel Ruiz, is respect daw is one of the greatest expression of love. Kaya nga sinabi sa Bible, children, respect your mother and your father. So ibig sabihin po nun, that tayo bilang mga anak, we have to respect our parents regardless of who our parents are. Mayaman man yan, hindi man, ganda naman yan, maganda, gwapo o hindi. Kilala man yan o hindi. Barumbado man yan, lasinggero man yan, you have still to respect them because they are here as your parents. Ibig sabihin po nun, kahit hindi mo ginusto, ginawa ng Panginoon to, pinhinayaan ng Panginoon yan para tayo ay matuto. Isipin natin, kung ang parents mo lasinggero, barumbado, babaero, or ang nanay mo is mahilig magmajong, mahilig bingo. Yung, naubos yung pera kakamajong or kakawete, naubos yung pera sa mga kasi-kasino. Pero ikaw, nakilala mong Diyos, anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin po nun, ikaw bilang nakakakilala sa Panginoon ay may responsibilidad hawakan, lapitan, at ilayo yung parents mo. So, hindi natin topic yun, pero dinaanan lang natin. So, next po, sa ating slide, ang sabi po dito, sabi ko nga dito, you cannot truly love a person if you cannot respect the person. Tama? And you cannot truly respect the person if you don't love the person. Because love, respect, magkasama po yan. Hindi po pwedeng nahihiwalay. Sabi nga rin po dito, sa ating next slide, is sa blue po, usually lalaki, tama? Blue, lalaki. Pink, female. Pag pinagsama po natin yan, in marriage, pag kinasal ka na doon, blue plus pink is purple. And purple is the color of royalty. Purple is the color of God. So, pag pinagsama ka, blue and pink, kasi nga, ginagawa ko yung isang dibdib, isang tao, so iisa ka na lang, lalaki, babae, pinagkasal sa Panginoon, is nagiging isang tao. Which is, yan yung ng marriage, which is yung royalty. Now, let's see the next slide. Our topic is about love. Now, what is love? Sino ano what is love? Pagmamahal, wow, galing. Inagalog mo lang. What is love? Love is kind. Love is kind. Love is patient, di ba? Yun usually. Pero alam yung mga slambo? Love is you. Love is you? Love you. Sino yung mga
slam book. Doon sa slam book na yun, ang sabi, what is love? Sinasabi lagi dito is love is blind. But, kung makikita natin, love is not, ay, sumubra. Sige. Love is not blind. Hindi pala blind ang love. Because love sees, but love is not blind. Love sees, but does not mind. In fact, love sees more. Love enable you to see your partner in a way that nobody else. The good, the bad, the strength, the weakness, the flaws, but you still to choose to love. So love is not blind. Love sees it all. Pero dahil mahal mo yung tao, katulad ni Faye sa akin, mataba ako, kulot ako, maitim ako, hindi niya tinignan sa akin yun. Anong minaan niya sa akin? Yung pagkatao ko. Ako. Ganun din sa atin, di ba? Eh, paano kung nakita sino yung yung walang kamay, walang paa? Nick. Yun, di ba? Yun, hindi ko maintindihan yung pero yung Nick na yun, basta nakakilala yung si Nick, di ba? Di ba kung ikaw normal na tao, normal na babae sa mundo ito, hindi mo siya papakasalan. Pero yung asawa niya, nakita beyond the capabilities, beyond the injury, beyond the defect, beyond the flaws, beyond the weakness of the person, he sees more beyond. Nakita niya, pero hindi niya binabaliwala niya because love, masyadong ang love, nangibabaw. Ganon din ang pagmamahal ng Panginoon sa atin. Sino dito sa atin perfecto? Sige, taas kamay. Wala! Pag may tumaas ang kamay, sasampalin niya tayo. Sasampalin. Wala eh. Lahat tayo makasalanan. Lahat tayo may mga pagkukulang. Lahat tayo may mancha, may flaws. But God sees us more than our weaknesses. God sees us more than our incapabilities. God sees us more than our flaws. God sees us in our heart, which is good. We are created good, but we are corruptible. Diba? Now, the word love, next slide please. The word love, ilang letters ang love? 4. Ano yung spelling ng love? L-O-V-E. Good children. Okay, so L-O-V-E, that's 4 letters. Pasukin natin yung first letter, which is the letter L. Ano yung L natin? Listen. So sa relationship natin, you have to actively be a listener. In leadership, listening is one of the leadership skills. Kung hindi ka marunong makinig sa karelasyon mo, kung hindi ka marunong makinig sa kausap mo, do you think you love the person? Hello po, good morning. Kung hindi ka marunong makinig sa kausap mo, alam mo yung kausap mo katulad ngayon, nandiyan kayo ngayon. Ano sinabi ko? Sige, naalala yung sinabi ko? Diba? Sabi nga dito, listen, pay undivided attention to the other person. Especially if they talk about something important. It means giving time and respect to the other person. Dapat, pag tayo ay may kasama o may kausap, dapat tayo ay is active listener. Dapat active tayong nag-listen. Bakit? Okay lang ba sa'yo may kausap ka pero hindi ka naintindihan? Sometimes we listen to reply, not listen to understand. Alam mo yung mga tao na, uy, may problema ako. O sige, ano yun? Ano yun sis? Kasi, ay talaga grabe. Nag-i-chismisan na. Diba? And sometimes, yung tao, nag-uusap kayo, tapos, ikaw kasi ganyan ginawa mo eh. Tapos nakikinig ka, mali naman kasi ginawa mo. They listen to reply to what you're saying. Ang tamang active listener, lalo na pag mahal mo yung tao, when you listen to understand the person. Tama? Sino ba gusto naiintindihan kapag kausap ka? Lahat naman tayo, di ba? Pero sometimes, this hindrance is may kausap ka, they are listening para i-chismis ka lang, para backstabbing ka, at minsan nakikinig lang yan, tapos hindi naman naiintindihan at hindi ka naiintindi. Ang importante in a relationship, lalo pag love mo yung tao, when you listen actively. You listen to understand the person. Ang sabi nga ulit ito, pay undivided attention to the other person.
Most of us, siguro may mga asawa dito, di ba? Pag nag-uusap kayo ng asawa mo, siguro, di pa kayo mag-asawa, mag-boyfriend at girlfriend pa lang kayo. Di ba? Grabe, di ba? Hahanap ng paraan para lang makausap mo. Pag asawa mo na, okay pa. Pag isang anak, kaya-kaya pa. Pero pag dalawa, tatlong anak na, ay, naku, ano ba? Ay, ako umuwi ng bahay nito, dami sinasabi. Ay, ngayon ka na umuwi, ha? Ang dami kong ginagawa dito, ano, gagaba ko, ikaw, nasaan ka, ha? Di ba? Nasaan na yung love nung una na kahit anong mangyari, pinapakinggan mo? Di ba? Shoulder to cry on. Pero nowadays, masyado tayong reklamador. Kahit lalaki, reklamador na. At dahil doon, di na natin ginagamit ang tama ang ating mga tenga. Parang sa school, lahat naman tayo siguro. Okay, class, our lesson for the day is accounting. Debit plus credit is equals to equity. Okay, Ronald, what is the answer of question number 1? Uy, ano daw yun? Paano daw yun? Diba? Hindi tayo nakikinig. We are physically present, but we are mentally absent. So, kung mahal mo ang tao, you listen to understand. You actively listen to the person. Kasi kung hindi mo mahal ang tao, madali namang, alam mo yung, di ba? Pero hindi ka nakikinig, napasok dito, labas doon, di ba? Next is the letter O. And the letter O is what? Overlook. We all has flaws. Tama? Yes. Lahat tayo may bahid ng kadumihan, may bahid ng kasamaan. Lahat tayo ay makasala. Sabi, for all have sinned and fall short to the glory of God. We are human beings. And if we focus on our faults, kung magpo-focus lang tayo sa ating kahinaan, kung magpo-focus lang tayo sa ating karumihan, kung magpo-focus lang tayo sa ating mga kasalanan, ano na mangyayari sa atin? Wala kasi ako magawa eh. Parang kasi ako eh, walang magmamahal sa akin. Ang di kasi alam, bobo kasi ako, paano to? Magpipiti ka, magsi-self-pity ka. And once you self-pity yourself, anong growth mo? There's no growth. Kasi you pity yourself. Pag piniti mo sarili mo, anong nangyayari? Nag-down ka, nadi-depress ka. At dahil na-down, na-depress ka, nagkaroon ka na ng anxiety, nagkaroon ka na ng mental disorder hanggang sa ayaw mo na lumabas sa mundo kasi natatakot ka anong iisipin ng tao. But we should overlook. When you say overlook, nakita mo, pero hinayaan mo kasi hindi yun ang nag-focus mo. Kunyari, nakita mo, ito, sabi nga, we are all flawed human beings. And if we focus on our faults of the person we care about, it only spoils the relationship. So instead, we should overlook their flaws and focus on their good points. Tama? Mag-focus ka sa maganda, sa mabuti. Kasi kung mag-focus ka sa masama, sa pangit, papangit talaga. Eh, paano pagpangit na mukha mo? Tapos nag-focus ka pa sa pangit na ugali niya. Papangit lalo yung tao. Pero kahit pangit yan, pero mabuti naman ang kalooban yan, yun ang tingin mo. Kasi sa atin ngayon, di ba, ang gusto natin, gwapo, macho. Di ba? Kahit babaero, okay lang. Macho eh. May abs. May abs. Pwede ako maglaban ng atas. Pwede ko ipunas yung damit ko, tapos gaganong ko, di ba? Pero usually, anong nangyari? Nagkakaproblema. Because we look at the physical aspect of a person and at the whole of the person. When I say the whole, kung sino talaga yung taong yun. So we have to overlook the fault and see the good points of other people. Lahat naman tayong mabuti. Corruptible lang. Pero, lahat din tayong masama. Pero may kabutihan. At pasalamat tayo sa ating Panginoon dahil doon. Next is the letter V. And the letter V is what? Voice. Your appreciation, genuine appreciation, the behavior and achievement of people we care about is one of the best way to enhance relationship. Yung boses now natin, yung dila natin, yung mga words natin, we can either kill a person by our words or we can either build the person in our words. Para sabi, ayan, Nay, ang ganda mo ngayon ah. Ang ganda ng lipstick mo, anong brand yan? Diba? O sabi mo, Ronald, ang baho mo, naligo ka ba? Diba? Magiging insecure, joke lang yun ha? May insecure siya.
Kasi, ay grabe naman si pastor, ako ginawang topic, tapos baho pa, grabe, naligo naman ako ah. May insecure siya. So, our words can hurt a person, can kill a person, but our words, our voice can either help a person, di ba? Yung, sis, kaya mo yan. Alam ko, nahihirapan ka, ba't kaya mo yan? Kaysa, yan kasi, ang yabang-yabang. Buti nga sa'yo. Di ba? Ang sakit. So, let's use our words wisely. Let's use our voice properly. Kasi our voice can either help a person or destroy a person. Sabi sa Bible, ang dila daw natin ay parang rotor ng bangka or spark ng apoy. Maliit lang to pero pag naglumabas na yan, nagliliyab yan, nagiging forest fire. Or yung bangka ay nataturn niya yung bangka. So let us use our voice, our tongue properly. Ngayon, dahil nasa voice tayo, is meron po tayong love language. So iba-iba love language ng tao. Tama? Yes. Ang love language is act of service, quality time, words of affirmation, receiving gifts, physical touch. So, paano mo i-enhance ang relationship mo? Paano mo gagamitin yung pag-a-appreciate mo sa partner mo, sa asawa mo, sa love mong tao is by this love language. Either acts of service, quality time, words of affirmation, receiving gift, physical touch, or pwede dalawa, pwede tatlo, pwede lahat. Kahit isa lang. Alamin mo anong love language ng kasama mo. Last sa love is the letter E, which is effort. Balik tayo sa last yan. The word effort. Sino sa inyo ang gusto binibigyan kayo ng effort? Yes. Lahat tayo. Okay lang ba sa inyo na, magluto ka, kakain tayo? Tara, mag-date tayo, luto ka ng ulam. Yeah? Pagbigyan ka ng ganitong effort, konting effort pa. Kunyari, tara, alis tayo. Kakain tayo sa labas. Effort mo yun. Good morning. Namalengke na ako. Hindi mo na kailangan mamalengke ngayon kasi ako na namalengke. Effort po yun. Mag-text sa'yo. Good morning. Ingat po kayo sa araw na to. Effort po yun. Whether small or big effort, appreciate it. So, bakit kailangan ng effort? Sa relationship, okay lang sa'yo na walang effort ng partner mo? Ikaw lahat? Hindi po pwede yun. Ang relationship po kasi 50-50. May listener, may talker. May giver, may receiver, and vice versa. Kung ikaw lang ang nagbibigay palagi, Wala. tapos siya, Kain na siya. ano mangyari? Puputok yun. Ibig sabihin, hindi healthy ang relationship. Because relationship is give and take. Hindi ka niya mahal. Hindi ka niya mahal. Kasi hindi ka binibigyan ng effort eh. So ang effort mo dapat 50-50. Kung kaya mo, 100 mo, okay lang, pero dapat 100 din siya. Tama? Hindi naman pwede 100 ako, 50 ka. Hindi. Kung 100 ako, kailangan 100 ka rin. Kung 50 ka, di mo kaya mag-100, mag-50 rin ako para pantay tayo. Because ang relationship po 50-50. Ngayon, kung kaya mo to give more, kahit na walang kapalit, okay yun, mas good yun. Pero in reality, kailangan na, ang lalaki kasi hindi nagsasalita, di ba? Pero nangangailangan din kami. Paglambing, dahil pag malungkot kami, kaya mo yan. Ate mo, lalaki ka, ayusin mo. Kaya ang hirap. Ang lalaki ngayon masyadong emasculated. Tinanggal yung pagiging masculine kasi ang iniisip ng tao, pag lalaki dapat walang iyakan. Ang hina naman nun. Ang arte naman, OA. Diba usually pa nagpapakita ng emotion ng lalaki, parang ang OA mo naman. Ang arte mo naman, lalaki ka, diba? Pero alam mo yung mga lalaki, emotional kami. Pero hindi namin pwede ipakita. Kasi pag pinakita namin, anong nangyayari? Discriminate kami. So be careful into your words. Magbigay ka ng effort. Kasi dapat ang effort give and take. Ngayon, sabi nga po dito, Paul encouraged believers to create a community where love and support are not only given in times of need, but are a foundation to their relationship with one another. Yun ang gusto ng Panginoon. Yun ang gusto ni Paul, lalo sa simbahan natin, where this church, the sanctuary of the Lord, is a place where love is built.
Iba po yung lust. Love po. Iba yung ego. Love po pinag-uusapan natin. Iba po yung position, authority, pera, pagiging famous. Hindi po yung pinag-uusapan natin dito. Ang pinag-uusapan po dito is yung love. Ang maging foundation. Because sabi nga sa Bible, love is the greatest gift of all. Or love is the greatest of all. Diba? Sabi rin dito, you can give without loving, but you can never love without giving. Tama po ba? Pag mahal mo yung tao, hindi mo talaga kaya hindi siya bigyan. Pero pag hindi mo mahal ang tao, Ayoko bigyan niya. Bumagyan. diba? Parang, kailangan eh. Sige, mumurahin na lang. Diba? Minsan, tagka 10 pesos na lang. Diba? Kahit ako. Sabi rin sa 1 John 4:8, whoever does not love does not know God because God is Love. For God is the author of love. Nandiyan ba yun? Wala. Okay. And the most greatest, di ba sabi nga is, the greatest ng love is respect. But the greatest form of all is found, the greatest form of love is found in John 3:16. Sabi sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that who shall ever believe in Him shall not perish but have everlasting life. That is the greatest showmanship of love. When Jesus died on the cross for you and for me. Dahil sa sobrang mahal niya sa atin, binigay niya ang kaisa-isa niyang anak para maging kabayaran ng ating kasamaan, kapalpakan, kasalanan. Mamatay sa cross, but on the third day, rose again. Showing He conquered death, conquered sin, and conquered the grave. The love of God demonstrated by Jesus on the cross is our foundation for how we treat others. Ibig sabihin po nun is to sacrifice yourself for others. Dahil mahal mo. Sa mga nanay dyan, diba kahit puyat ka na, kahit napagod ka sa trabaho, pag uwi mo, bubuhati mo, papaligo mo, papakainin mo, tuturuan mo pa yan, mga anak mo. Kahit pagod ka na, kahit, ano nangyari, pagod na ako sa opisina, tapos ang kalat-kalat ng bahay, liligpitin mo yan, kumain ka na ba, ganun gusto mo. Kahit pagod ka na, aalagaan mo yung bata na yan. That is sacrifice. That is love. Amen. Na wala kang hinihingi kapalit. We are to be devoted, committed to other Christians to act selflessly. Not selfish, but selflessly. That is the love that we must learn. Next is the word. What is the next word? Respect. Respect. Sa respect po, ilan ang letter? 7. 7. So, ano-ano ang letters niya? R, R-E-S-P-E-C-T. C-T. So, in Tagalog, ang Tagalog po ng respect is paggalang. Ano po ibig sabihin ng paggalang? Ang paggalang ay nangangahulugan ng pagrespeto at pagmamahal, pagrespeto sa kapwa mo, sa kalikasan, sa hayop at iba pa. Ang paggalang o respeto ay isang ugali na nagpapakita na ikaw ay isang mabuting tao na mayroong pagpapahalaga sa iyong kapwa at sa iyong paligid. So, respect. Yes. Next is our acronym natin. Ano yung acronym natin? R is, Responsive. E is, Empowering. S is, Sincerity and supporting. T is, Patience. E is, Equal and enriching. C is, Caring, compassion, communication. T is. Togetherness. Okay. Now, in the world culture, ang uso is lust and angst. Wala nagtanong. Pastor, ano po yung angst? Angas. Maangas. Diba? Angasan. Payabangan, pabonggahan. Uy, nagpapatuyo si pagpatayo rin tayo. Uy, nagpakulay sila, pagpaganday natin yung kulay natin. Uy, may bago silang kotse. Ay, wigo lang, bili tayo ng Raptor. Diba? Ganun tayo eh. Pag nakita natin, ay, gusto ko, anak ko siya. Magpupus ako. Okay. Diba? Ay, may bagong iPhone 14 siya, bibili ako ng iPhone 15. Tingnan natin. Paangasan! Diba? Paangas kasi pag maangas ka,
Cool, astig yun ah. Astig. Pero yan yung mundo eh. Pero sabi ng Panginoon, hindi dapat ganun yung kultura natin. Ang sabi ng Panginoon, we break those culture. So sa Jesus culture, imbis na lust at angst ang nangingibabaw, sa Jesus culture is, Jesus broke the world standards. Jesus broke the world standards that the power of hierarchy, position, and authority is dismantled and unified us as one body, His body. So sa world culture, last, angas, cool, astig. Yossi, diba? Tumataas pa yung kamay. Tapos Yabang pa. diba? Bisa, payat-payat, ganun pa maglakad eh. Ha? Marami dito, naka-short, walang damit. Tapos nakakita, ganun maglakad, diba? Tapos yung diba? Hindi talaga cool yun eh. Pero, because the worldly standards na pinapakita, that is cool. Pinapakita sa YouTube, pinapakita sa Facebook, pinapakita sa mga billboards. Cool yun. Pag ganun ka uminom, mag-yosi ka, may tattoo ka, etc. etc. Cool yun. Pero sabi sa Panginoon, hindi yun ang kultura natin. Kaya nga ang tingin sa atin ng mga tao, ay cholos, ay boring, ay ang daming rules, ang daming bawal. Pero because we follow God, so, yung standard natin, yung kultura natin, hindi kultura ng mundo. We break through to that standard, to that culture, to be in that culture of the Lord. Now, sa respect mo, is letter R is what? We respond positively and thoughtfully to each other's individual needs. So, pag, ano sabi natin sa love, yung L? Ano yung L? Ayaw ka magtingin sa notes mo. No notes. Ayaw ko pakita. Listen. O, tingnan mo. Nag-listen ba kayo? Hindi. Ulitin natin. Ulitin natin sa simula. Introduction po tayo ulit. L is listen. O is overlook. V is voice. E is effort. O, balik tayo sa R. R is Responsive. dahil nag-listen ka na at active listening ka, naintindihan mo yung kausap mo, you can now respond properly. Yes, amen. Kasi mahirap na hindi mo alam yung kwento, pero salita ka ng salita. Uy sis, may problema ako. Ay, kasi ang landi-landi mo yan tuloy. Ano nangyari? Ha? Wala nang pambayad niyo sa kuryente. Ano sinasabi mo malandi? Ay, sorry sis, iba pala yun. Naku, hindi nalaman na. Sis, ano pala, nagmarites na pala. No? So, huwag kang padalas-dalas magsalita kasi hindi mo alam yung kwento. Pag hindi mo alam yung kwento, huwag kang magsalita. Baka may masabi ka, nalaman ko nila chismosa ka o chismoso. Di ba? So you have to listen first, then you can respond properly. Sabi dito, we respond positively. Pag ikaw ay nilapitan, kaya gusto ko tong ano ni Rika eh. Ask me anything. Ask me anything. Sabi ko, wow. Parang last year pa yun, pero nabalik na yan eh. Tapos may nag-respond siya. Sabi ko, wow, ang ganda ng response niya, positive. Yung iba challenge, yung iba positive. Wala negative. Kasi pag nakitindihan mo, ibig na, ay, nandiyan mo kasi. Hindi ka nasasabihin mo. You ask positively, so mahal mo ba? Anong plano mo? Kasi lumapit yung tao sa'yo para humingi ng tulong, hindi to criticize pa. Alam mo na eh. Alam mo na may problema ka na nga. Pumunta ka sa tao to help, magbigay ng advice. Hindi niya kailangan ng criticize. Ang kailangan niya advice to help. Anong gagawin ko ngayon? Eh, nangyari na. Diba? So, our job, if we respect the person, we talk to them properly, positively. Sa mga parents. Oh, Rika, bakit ngayon ka lang? Ay, ano naman tayo? There's no respect. Pero, ay mga kasi traffic po. Ah, okay. Diba? Simple lang eh. Pero bakit pag tinatanong tayo ng magulang natin, oh, nasaan yung ano? Ay, naku, ayun kasi hindi ko alam. Ha? Parang masyadong iritable. Bakit? Parang may guli ko sa katawan mo. We have to respect parents, children. Respect your parents. Hindi ka nila pinalaki para disrespetuhin mo sila. Yes. Pinalaki ka, pinakain ka, inalagaan ka, pinunasan yung puwet mo na may tae, pinunasan niya, nilipitan, dinayaperan, pinauderan ka, dahil mahal ka niya, dahil nire-respeto ka niya. So, ikaw, anak,
respetuhin mo naman ang magulang mo. Ganon din sa relationship natin. You respect your husband. You respect your wife. Diba? Sabi ko, dapat positively and thoughtfully nag-reply tayo. Kaya ang gusto ko yung yung ginagawang ni Rika kasi nakita ko yung reply niya, wow, magandang reply. Gusto ko magtanong, paano magpapayat? Ang sarap kumain, kaso di ko na ginawa. Kasi alam mo na rin sagot kaso di ko magawa Anyway, huwag tayong physically present but mentally and spiritually absent. Lalo na pag nandiyan yung pamilya mo. Alam mo yung anak mo, gathering kayo, di ba? Gather kayo. Christmas party. Yes. Tapos yung iba, Merry Christmas po! Kumakain kayo, tapos Facebook. sabihin mo, anong implication nun? You're not respecting the people in front of you. Yes. Hindi ka inintindi. Wala, hindi ka iniintindi. Sa amin, pag may meeting kami, mga ka-meeting kasi namin minsan ni Mami, nakalabas yung mga cellphone, 3 cellphone, 2 cellphone, nakalabas. Kami ni Mami nakatago. Nilabas ko yung akin, tago mo yan. Bakit? Ano yan? Respeto yun sa mga kliyente. Ba't sila? At least kami nirespeto namin sila. Diba? Kaya pag nag-meeting kami kay Mami, ang cellphone ko nakalabas. Kaya minsan pag ganun-ganun lang. Kasi pag ano na yung usapan Pero to show respect, yung cellphone mo pag kumakain kayo, wala dapat nakatago. Alam niyo ba yung cellphone? Ano yan blessing and a curse. Bakit naging blessing siya? Kasi lahat makikita mo lahat dito Diba? YouTube, paano manganak ng buntis sa eroplano. Teka lang, YouTube ko muna. O sige, push. Diba? Nandun na lahat Paano magluto ng kanin? Paano magluto ng kanin? Makakamayin daw. Ulam. Diba? Nandun lahat. Nakikita natin lahat. Dati kailangan pa natin mag-library. Tama yun. Pupunta pa tayo sa Manila or sa UP para mag-library. Ngayon, Google, Siri, ask Google, what is the meaning of love? Diba, gagawin na kagawin siya Madali. Pero dahil sa sobrang dali, nawawala na yung... Nalilo na. Kasi sobrang dali na Patience. Papasok tayo yan mamaya sa patience. So, kailangan natin quality time. If you want to respond, dapat, kunyari nagja-jogging ka, Pastor, may problema ko. Sige, kita tayo sa Sunday Ano ba yun? Pastor, may problema ko. Sige, wait lang. Ano problema mo? Upo ka. Bigyan mo ng quality time. Ganun din po sa spouse natin, sa asawa natin, sa anak natin. We give time. Amen. Because pag walang time, ano pinapakita mo? You don't love the person. You don't respect the person because di mo siya binibigyan ng time. Quality time Hindi, nandiyan ka nga, physically present but mentally and spiritually absent. Next is the letter E. Anong word natin sa E? Empowering. We value the freedom that comes from the improved quality of life to give official authority or legal power. Yan yung meaning ng empowerment. But, ang meaning natin sa empowerment is ikaw, binibigyan mo siya ng kapangyarihan o ng power or authority over you. Like when we ask the Holy Spirit, Lord Jesus, empower us with your Holy Spirit para mangibabaw sa amin. Empowerment is the idea that we don't work to limit others through control and manipulation, but instead we freely give ourselves to lift others up. Yun ang empowerment. We lift others up. We see ourselves lower than them. Humility, humbleness, not humbleness. Pag ini-empower mo siya, sige, kung gusto mo mag-review ka, aral ka, susuportahan kita. Kung gusto mo mag-painting, sige, mag-painting ka, bibili ako ng kailangan mo para ma-empower ka, to give empowerment. Next is the letter S, which is, katugtog po natin yun, is to support or supporting. We believe safety and security is our responsibility and a shared priority. We should support each other in the down and up times. Hindi ka lang dapat nandiyan supportado ka. Kilala niyo yung mga vlogger dati di yan sisikat. Ang corny ng ng vlogs niya Tapos biglang boom, 1 million subscriber, 10 million subscriber.
Tapos ngayon lumalaban, alam ko naman nasisikat ka, bala nga, di ba? Dapat, when you support them even in the bad times. Kasi sabi nga nila, if you cannot accept me in my lowest, how can I accept you in my highest? So support each other. Bakit kailangan natin to support each other? Kasi pinapakita mo na mahalaga yung tao sa'yo. Amen. Tama? Example, sa trabaho. Ang empleyado mo, umabot na ng 1 o'clock ng madaling araw to work. Ang boss mo, 5 o'clock, wala na. Do you think it shows supporting your employees? No. Balita rin natin. Yung amo mo, yung boss mo, madaling araw, 1 o'clock, nasa office pa nagtatrabaho. Yung empleyado, 5:30, wala na. Nasa bahay na. Do you think you're supporting mo? Pastor, walang bayad yun. Overtime po. Hindi lang yun, sa family. Sa family. Mamamaleki ang asawa mo. Ikaw, manonood o magbabasa ng dyaryo. Umalis yung asawa mo, ikaw nagbabasa ng dyaryo. Do you think you're supporting your wife? No. No. Kaya kami ni Faye, mamaleki ka. Taligi yan, tok pa ako eh. Ay, bahala kayo nga dyan. Magkakumita ng dito lang. Sige na, tara na. Ganon kami. Ganon kami pag ni... Or minsan, sabay ka na kasi sa akin, parang hindi na ako babalik-balik. We have to support each other. Kasi kung asawa mo, anak mo, hindi ka susuporta, sino susuporta sa'yo? Wala. Barkada mo? Yes, susuporta barkada mo, kaibigan mo, pero hanggang saan? Hindi naman pera. Iba kasi ang pamilya. Di ba? Sabi nga dito, sa S, sa support, is support yourself with positive or supportive people. Lumapit ka sa mga taong alam mo makakatulong sa'yo, hindi makakasama sa'yo. Next is the word patient sa ating letter P. Sabi nga po dito, patient is the ability to wait or continue doing something despite difficulties. Or to suffer without complaining or become annoyed. You have to have a lot of patience when dealing with kids. Tama? Yes. Pag may bata, dapat malakas ang pasensya mo. Lalo pag may kausap ka na, parang lahat na lang siya lang lagi ang tama. Siya na lang lagi at ang bida sa kwento niya. Kailangan may patient ka. Being a parents, ang taas ng pasensya niyo. Natin, dapat. Bilang leaders, we have to have a lot of patience. Sabi nga dito, patience is the ability to wait and to continue doing something kahit na mahirap. That's patience. Now, what is patience? Patience is when you can wait calmly and not get upset even when things are not going fast or what you want them to be. That's patience. Now, let's go to the letter E, which is equal and enriching. We must ensure everyone's personal and shared environment are comfortable as possible, nurturing and positive place to grow. Dapat, pag gusto mong to nurture o enrich mo yung people, dapat yung lugar na pupuntahan nila is positive so that they can grow. Kasi kung hindi ka nag-grow sa simbahan, sa bahay, sa trabaho, ibig sabihin nun, it's not enriching. Kasi dapat, if the place is enriching, dapat ikaw ay na-fulfill, nasa-satisfied, nag-grow ka. Pag hindi ka nag-grow, may problema po tayo doon. Both men and female are important and need love and respect. So equal po kasi tayo. Sa mag-asawa, diba, nung unang panahon, diba ang asawa, ang babae, sa bahay lang. Tama? Tagabantay lang ng bata. Hindi pwede magtrabaho. Hindi pwede bumoto. Tama? Ang lalaki lang ang pwede bumoto, magtrabaho. Pero sa panahon ito, sa generation natin ngayon, hindi na po pwede lalaki lang nagtatrabaho. Dapat lalaki and babae. Now, hindi porket mataas ang sahod ng babae at maliit ang sahod ng lalaki is babae na ang nangunguna. Sabi sa Bible, dapat lalaki ang pumuprotekta. Lalaki dapat ang nagpo-provide. Lalaki dapat ang head. Ang babae is to support. Now, I'm not generating babae kasi ang babae po napaka-importante. Ang babae, ang mga wife daw ay ilaw ng tahanan. Sila'y nag-aalaga, nag-aaruga, nagbibigay ng ini-enrich or
properly pinapalaki ang mga bata. So, both are equal. Sabi nga sa Bible, husband, love your wife. Wives, respect your husband. Yes. Vice versa po yun. Love and respect. Amen. Both men and women needs it. Amen. So, we are equal. And dahil equal tayo, we have to enrich each other. Next is the letter C. Malapit na po tayo matapos. Is caring, compassion, and communication. Dahil nire-respeto mo at mahal mo ang tao, you should care for the person. You should show compassion to the person. And you should communicate to the person. Because ang relasyon na hindi nagko-communicate, sa tingin nyo ba nagtatagal? Hindi. Because relationship, kailangan ng communication. Kung sa relationship ba, walang care, nagtatagal ang relation? Hindi. Compassion, walang compassion sa tao. Wala, hindi nagtatagal. So we should show caring, we should show compassion, and we should communicate to each other. Last but not the least is the letter T. Ang sabi sa T? Togetherness. Togetherness. Through teamwork, we actively support each other, shared and personal goals, and respect each other's individual journey. Because teamwork makes the dream work. Teamwork makes the dream work. Teamwork makes the dream work. And teamwork means working together towards a common goal. Hindi kayo magkaaway ng asawa mo. Dapat nagtutulungan kayo. Hindi kayo nagpapagalingan, nagpapataasan, kasi nga equal kayo. So dapat kayo together, kayo lumalaban sa problema. Hindi, may problema ka, dadagdagan mo pa. Diba? Dapat nagtutulungan kayo. Hindi pwedeng, problema mo yung bahala ka sa buhay mo. Magkatungan mo pa. Kakatungan mo pa. Dapat, dahil mag-asawa kayo, dahil magkarelasyon kayo, dahil pamilya kayo, hindi mo pwedeng iwanan sa ere ang tao, ang partner mo. Dapat ikaw, kung mahina ang asawa mo, mahina ang lalaki, tara dito, samahan kita, susuportahan kita. Together we stand, divided we fall. Because no man is an island. Teamwork makes the dream work. So, sa relationship, sa mag-asawa, sa mag-boyfriend, sa pamilya, sa anak, sa school, sa team, sa grupo, we have to be together. Magtulungan. Tulungan. Isipin mo, ang walis tinting na isa, madaling putulin. Yes. Madali. Dalawa, Madali. madaling putulin. 10. Medyo mahirap, pero kaya. E pag marami, Hindi hindi na. na. Yan po ang simbahan. Ang simbahan po, hindi building. Ang simbahan, ikaw, kayo, tayo, ako. Tama. So kung sama-sama tayo, together tayo kahit na nahihirapan tayo, pero magkakasama tayo kahit anong sabi ng demonyo sa'yo, kahit anong yinig sa'yo ng demonyo ng kasamaan, is kaya natin labanan. Yes. Example. Ronald, tayo ka dito. Tayo ka dito, Ronald. Harap ka sa nila. Harap ka sa nila, ha? Anong problema, Ronald? Huwag ka na magpigil. Kaya mo yan. Di naman malalaman ng pastor mo yan. Huwag ka na magpigil. Sige na, kaya mo yan. Masarap yan. Di ba? Di ba? Mag-isa ka lang eh. Pero kung tawagin ko si Paulo, Rika, Elizabeth, dahil lapit kayo dito. Ayo, Rika, Paulo, dito ka, Ronald. Ayan, dito po kayo. Yan, dito kayo. On. Tingin kayo kay Ronald, tingin kayo kay Ronald. O, tingin kayo kay Ronald, ah. Ronald, sige na. Huwag ka makinig dyan. Masarap yan. Masarap dyan. Huwag ka makinig dyan. Mamaya pupunta rin ako sa kanya. Sige na, masarap yan. Konti na yan. Pero, dahil marami sila, nakita nila na namumblema si Ronald. Ano gagawin nyo? Ano gagawin nyo? Walang gagawin. Napatay tayo dito, wala kayong gagawin. Ano gagawin nyo? Sige nila, lalapit ako dito. In Jesus' name, nilalayo ka namin. Satanas, ilayo ako. Wala eh. So, anong gagawin nyo? Hindi! Sa akin yan!
niyan, ang kaluluwa niya na sa akin na. Ano sabi niyo? Ano sabi niyo? In Jesus name. Pwede na kayo po. Kung mag-isa ka lang, talo ka. Pero pag marami kayo, nakita ng kasama mo na may problema ka, na dinidemonyo ka na, ano gagawin nila? Ililip nila yung demonyong yun. Amen? So, kung may problema ka, may totoong kaibigan kang kasama, yung totoo mong kasama, totoong kaibigan mo na kasama mo, kaya kang tulungan sa panahon yun. Marami tayong kaibigan na peke. Kasi pastor, may kaibigan na parang hindi siya sincere sa iyo eh. Yes. Sabi nyo, di ka talaga love, di ka talaga nire-respeto. Kaibigan lang. Meron ka pa niya. Pero pag ikaw, may totoong kaibigan, sabihin natin, marami kang kaibigan. Pero kahit isa lang kaibigan mo na totoo, panalo ka na doon. Panalo ka na doon. So, may mga plastic. So, kung kaibigan ka niya, tutulungan ka niya pag paluhan ng pangangailangan. Next, sabi nga po dito, respect is the key to a healthy and loving relationship. Without respect, relationship are lost. Without respect, there is no love. Nandito ba yan sa ating PowerPoint? Pa-check ako ng PowerPoint. Sige. Sige na. Sige po. Ayan. Next is, when we honor others above ourselves, we are not doing so from a place of weakness, but rather from the strength that comes from knowing we are useful, wanted, unique individuals in the family of God. Sabi dito, sa ating, bago tayo magtapos sa ating pangatlo, we are to honor each other regardless of status, position, or any other factor because we are all precious children of God. Kaya nga tayo ay equal. Last, natin is number 3. Both are equal. Sabi dito, love and respect goes hand in hand. It cannot be without the other and vice versa. Respect is as important as love in a relationship. Love and respect are important in a relationship and both man and female needs it. Husband, love your wife just as Christ loved the church, and wife, respect your husband. Love is the main or the primary source, and respect and trust are the byproducts. Ulitin ko po yun ha. Love is the main or the primary source, and respect and trust are the byproducts. Anong ibig sabihin po nun? Kung ikaw ay mag-workout, gusto mo maging healthy ka, nagpapayat ka, nagpalaki ka ng muscle, nagpaganda ka ng katawan, yan yung ang goal mo is maging healthy. Ang byproducts nun is tama na kain mo, balanced diet ka, nag-exercise ka. Ganon din po sa relationship. Love is the main. The byproducts is your trust and your respect. So, sabi nga nito, last slide please. Yan. Love plus respect is equal a healthy relationship. So, if you want to have a healthy relationship, you should genuinely love your partner and you should genuinely respect each other. Again, parehas po yan. Hindi pwede asawa lang o wife lang ang may respect o may love. Both parties need to love and respect each other. Now, paano natin i-apply ito? Pasok tayo sa application. So, we can apply love and respect by, number 1, actively listening. Number 2, emotional support. Number 3, healthy in times of need. Number 4, celebrate achievement. Small or big achievement po yun. Number 5, emphasize with struggles. So, pag nag-struggle ka, tulungan mo, magkaroon ka ng empathy. Number 6, encourage spiritual growth. Kung hindi kayo nagbabasa ng Bible, magbasa kayo ng Bible, nakakatulong po iyon. Number 7, yan ang mahirap. Pastor, yung mga sinabi mo, kaya ko yun eh. Pero yung number 7, parang so may kasalanan eh. Yun na nga po eh. Love sees beyond the weakness. Love sees beyond the flaws of other people. So ikaw, kung mahal mo siya, nire-respeto mo siya, pastor, paano yun? Babaero. Lalakero, paano yun? Well, kinasal kayo eh. Respectable tayo. Ngayon, kung kinasal kayo, ibig sabihin nun,
kilala mo yung tao. Hindi ka naman siguro magpapakasal kung hindi mo kilala yung tao. Diba? Pastor, love is blind eh. Alam naman natin na love is not blind, di ba? So, paano natin maano yung practice forgiveness? Isipin natin, paano tayo pinatawad ng Panginoon? Ang sama-sama natin eh. Pero pinatawad tayo ng Panginoon. So, sino tayo para hindi magpatawad ng iba? Last but not the least is pray for one another. We have to pray for each other. Bakit? Napaka-importante po ng prayer because we believe that prayer is effective, prayer is efficient, prayer is relevant, prayer is powerful, and that prayer works. So we have to pray for each other. If you love the person, if you respect the person, you pray for that person because you want them to grow. Hindi yung, Lord, pinipray ko po na sana yumaman ako, pero siya po, wag sana po, ako lang kasi baka po yumaman siya. Ganun ba? Hindi! When you pray for other people. When you pray for blessing for other people, not curses. Kasi pag hindi prayer yun, pag curses yun. You pray others so that they may enjoy life. You pray for others so that they may overcome their challenges. You pray for others so that they may be encouraged and be empowered by the Holy Spirit. Last but not the least, ang ating last slide po bago tayo magtapos. So, 25, magta 30 minutes pa lang ako. Wala. Sabi. Okay. If there is no shoulder to cry on, there is a floor to kneel. Kung nahihirapan ka to love other people, if nahihirapan ka to respect other people, sabi dito, if there is no shoulder to cry on, there is a floor to kneel. Sabi sa Matthew chapter 11 verse 28 to 30, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your soul, for my yoke is easy and my burden is light. Let us pray. In the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit, we give you glory, honor, and praise. Nagpapasalamat kami sa kadakilaan mo at kabutihan na ibinibigay mo sa amin, Panginoon Jesus. Lord, thank you for everything, Lord. Thank you for loving us. Thank you for allowing us to love others and respect others. Lord, help us to apply what we have learned this morning so that we can give you all the honor, glory, and praise. We love you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Tayo po ngayon ay dadako sa tithes and offering. May I call on our tithes and offering? For our tithes and offering, please open your Bible to the book of John, chapter 4, verse 19. So, this verse entails that we love because He first loved us. So, this Bible verse reminds us that loving God is not the first and last thing that we should do on earth. And this argues that loving God is good, but we should equally love others. And this is something that is not optional. There is an unbroken relationship between loving God and loving